Sa maganda pinagpalang gabi po sa ating lahat, tayo po ay magsisimula na sa gawain ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may Biblia, samahan niyo po ako, buksan po natin ang mga awit, chapter 95, verses 1 to 3. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan ng ang batong kublihan, atin niyang handugan, masayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Sapagkat si Yahweh, siya ay dakilat kapangyarihang Diyos, ang dakilang hari, higit para sino man na di na Diyos. And tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Tayo po ay pumikit at lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Dinadakilat, pinupuri ka namin Panginoon. Hallelujah sa iyong pangalan, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ibigay niyo sa amin, Panginoon, sa opportunity na ibigay niyo sa amin upang kami po ay muli makapagpulit, makapalambahan sa iyong Panginoon. Salamat sa buhay, salamat sa pag-iingat, kalakasan, at sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Maharap po kami sa iyo ng ipagpapakumbaba, Panginoon, humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Sa mga kasalanan na nasa isip namin, sabi namin, at mga nagawa namin sa mga nakalipas na araw, nakalipas na oras, Panginoon. Pakalinisin niyo po kami ng inyong banal na dugo, Panginoon, at gawin niyo kami kaaya-aya at karapat-dapat sa iyong harapan. Gabayan niyo po kami sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, ng aming pag-aaral, Panginoon, ng iyong salita. Natas din po namin sa inyo, Panginoon, ang gawain na ito, Panginoon, na anumang nais o gawin ng kaaway o distraction na gawin ng kaaway, Panginoon, ay minawasak namin sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name, we claim victory in Jesus' name. At natas namin sa iyo, Panginoon, na mga tatayo sa iyong gawain, Panginoon, sa iyong worship leader, sa mga tutugtog, Panginoon, sa mga at sa maghahatid ng iyong salita, Panginoon. Gabayan niyo po sila, pangunahan ng kanilang mga buhay, Panginoon. Ikaw po ang siyang mag-lead sa kanila upang patuloy silang magamit, Panginoon, mightily and effectively sa pagbabahagi ng iyong mabuting salita, Panginoon. Ganun din, Panginoon, tinataas namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat at magpatawad sa bansang ito, Panginoon. Pangunahan yung mga pinuno namin, Panginoon, na nawa, Panginoon, ang kanilang mga desisyon na gagawin para sa bansa ay nakaayon sa iyong kalooban, Panginoon. At sa darating na eleksyon, Panginoon, hinihiling namin ang inyong gabay na kayo nawa, Panginoon, na magluglog ng nararapat na leader sa aming bansa, Panginoon. May takot sa Diyos, may takot sa inyong Panginoon, at sumusunod sa inyong kalooban, Panginoon. Ganun din, Panginoon, tinataas namin sa inyong mga kapatilan namin, Panginoon, ang maharap sa pandemya ito, Panginoon, na patuloy na lumalaban, ang hindi papalisan sa pandemya ito, Panginoon. Kayo po patuloy na mag-ingat sa kanila at mga mga buhay, Panginoon. Sa mga kapatid namin na may mga karamdaman, Panginoon, alam namin na hindi may biyang inyong kamay, Panginoon, bibigyan na sila ng kagaingan, Panginoon. Kayo nawa kayo mag-ingat sa kanila, Panginoon. At sa mga kapatid namin na nawalan ng trabaho, Panginoon, alam namin, Lord, na kayo magpaprovide natin ng mga pangailangan sa araw-araw. Muli, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataon ito, sa oras na ito, Panginoon. At ang lahat ng papuri, mataas na pagsamba, Panginoon, isa yung lamang inaalay. In Jesus' name, we pray. Amen. And pangungunahan naman po tayo sa pag-aawitan ni Sister Jen sa gabi ito. Ngayon, isang maganda at pinagparang gabi nga po sa bawat isa sa atin, purihin ng ating Panginoon. Ngayon, samahan niyo po ako at awitan natin.
At para naman po sa magbabahagi sa atin ng mensahe sa araw na ito, banal na salita ng ating Panginoon sa araw na ito, ay binibigay ko na po kayo kay Brother Jen. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So, magandang gabi po sa mga kapatid natin na nandito sa church at sa mga kapatid natin na nanonood sa ating live stream. Bago tayo mag-umpisa, ito po muna yung panimula natin. So, kararaan lang po nung buwan ng Pebrero o yung sinasabi nila na Love Month. So, ito yung buwan na kung saan nagbibigay ng bulaklak, nagbibigay ng roses yung iba naman nagbibigay ng stuffed toy para ipakita yung pagmamahal nila sa kanilang kapwa. Yung iba naman, may nagdi-dinner, kumakain sa labas. Pero, ano nga ba yung pagmamahal, uri ng pagmamahal na pinangahawakan ng bawat isa sa atin? So, ano nga ba yung definition natin ng pagmamahal? Makikita natin sa paligid, lalo na ngayong Pebrero, talagang gamit na gamit yung salitang love. At isa nga siya sa mga salita na makikita natin na abuse na, saka mali yung gamit. So ano nga ba yung makalangit na definition ng pagmamahal? So, ngayon nga po, ngayong buwan na ito, anong nakarang buwan pala ng Pebrero ay idinaos yung Love Month. At ngayong March, maulahan nyo ba kung ano yung idinadaos nila? Ngayong Marso. Oo, yun. Nakakatawa na pagkatapos ng araw ng mga puso, sa buwan ng Marso, idinadaos yung Fire Prevention Month. Ano bang meron dito? So, ang nangyayari kasi, pagkatapos ma-in love, yung mga ibang tao, talaga nasusunog sa pagmamahal. Parang dahil nga mali yung pinangahawakan nilang definisyon, mali yung ibinibigay nila sa kapwa nilang definisyon ng love, mali yung pinapakita nila, hindi godly yung standard, nagkakaroon ng sakitan, nagkakasunugan, so nagkakaroon ng problema. So yun, Fire Prevention Month. Pero, para magkaroon tayo ng pagmamahal na makalangit yung standard, kailangan maunawaan natin sino ba ang dapat nating gayahin sa ating pagmamahal. Sino ba ang best example ng pagmamahal? So, babalik tayo, syempre, sa ating Panginoon. So, ang pamagat po ng ating mensahe ngayong gabing ito ay How to Love Like Jesus. At ang ating key text ay matatagpuan sa John 15:12. So, ang ating Panginoong Hesus po ang best example ng love. Siya ay bumaba dito sa lupa, nagkatawang tao, para ipakita mismo sa iyo at sa akin yung tunay na definisyon o totoong definisyon at pinakamagandang halimbawa ng pagmamahal. So, nandito po tayo. Samahan niyo po ako sa ating key text, John 15, verse 12. Sabi po dito, my command is this, love each other
as I have loved you. Ganun lang po kaikli, ganun lang po kasimple. So, ang Diyos po magpapala sa kanyang buhay at banal na salita. Ang sabi po dito sa verse na to, kung ating titingnan, ito ay isa sa mga utos na iniwan sa atin ng ating Panginoon. So, mahalin natin ang ating kapwa kagaya ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kung titingnan natin, napakasimple lamang ng text, no? Parang ang daling-dali sundan, ang daling-dali gawin. Pero, hindi nakakahulugang simple ay hindi na siya napakahalaga. So, ating himayin kung paano nga ba tayo magmamahal ng kagaya ng ating Panginoon. So, sabi nga po, we can only love like Jesus if we receive the love of Jesus. So, syempre, hindi nga po natin paibibigay yung mga bagay na wala tayo. Kaya, yung pagmamahal, maibibigay lamang natin yung totoong version nito, yung best version nito, kung una tayo makatatanggap ng pagmamahal mula sa Panginoon. So, unang puntos po natin sa pag-alam kung paano magmamahal ng kagaya ng ating Panginoon. Paano magmamahal ng Panginoon? Jesus loves us unconditionally. So, minahal tayo ng ating Panginoong Hesus nang walang kapalit. So, paano nga ba natin ito maipapakita sa ating kapwa? Sabi nga sa Bible, madali lang magmahal sa mga tao na kaibig-ibig. Madaling mahalin yung kaibigan mo, madaling mahalin yung mga mahal mo sa buhay, mga kasama mo sa bahay, madaling mahalin yung mga kakampi mo. Pero anong tinuturo sa Bible? Kahit kaaway mo, kahit yung mga tao na mahihirapan silang ibalik yung pagmamahal na ibinigay mo sa kanila, mahalin mo pa rin sila. So, halimbawa, merong taong nangangailangan ng pera, walang makain, may kaibigan ka, lumapit sa'yo, nangutang. Alam mo, hindi siya makakabayad. Pero, pahihiramin mo pa rin siya dahil nakikita mo yung pangangailangan niya. So, clear po tayo dito yung example na ginamit ko, in need talaga siya, walang makain. Iba naman yung ipapangutang mo para sa luho, ipapangutang mo para sa business, ibang bagay po yun. So, yun yung pagmamahal ng walang hinihinging kapalit. Sabi nga, we should accept people in spite of their past or mistakes. May emphasis po din sa word na accept. So, sa iglesia, makikita po natin, dapat lahat ng pumapasok sa church, nandun yung pagtanggap natin sa kanila. Kung saan man sila nagmula, kung saan man sila, ako ano man yung nakikita natin na past nila, kung alam natin yung past, kung ano man yung mga weaknesses nila, kailangan nandun yung pagtanggap. Pero, kailangan maging maingat din po tayo. Iba kasi yung sinasabi natin na acceptance sa approval. Pwedeng tanggapin mo yung tao sa mga sins niya, tanggapin mo yung tao sa mga kahinaan niya, pero kapag nakagawa na siya ng mali, nakikita mong papunta siya sa mali, o kaya nakikita mo na makakakomit siya ng error na makakapagpahamak sa kanya, i-guide mo na siya uli pabalik kay Lord. So, iba yung acceptance na tinatanggap mo siya as a weak person, as a person needing Christ, sa approval na tinatanggap mo siya as is, wala ka nang gagawin sa kanya kahit na ano. So, iba yung itinutuwid mo siya kasi mahal mo siya, at sinasabi niya, tanggapin mo na lang ako kung ano man ako. So, iba yun, yung bulag na pagmamahal, iba po yun. So, because you love them, you accept them, including their fault and weaknesses, but you don't approve their sins. Nakita po natin ito, isang halimbawa na pinakita ng ating Panginoon nung siya ay nandito pa sa lupa. Sa John 13:1. Diba, mahal na mahal niya yung mga apostol niya at bilang parang pa-despedida, ang nangyari dito, sa verse 4-5, ay hinugasan niya yung paa ng kanyang mga apostol, di ba? Bilang, parang, di ba, bilang
isang tradisyon bilang isang pagpapakita ng pagmamahal sa kanyang mga apostoles. Kung papansinin po natin itong istoryang ito, ang ating Panginoon, alam na niya na ipagkakanulo siya ni Peter. Alam niya na ipagkakanulo siya ni Judas. Pero, hinugasan pa rin niya yung paa ni Peter at ni Judas. Ikaw, kapatid, kaya mo bang hugasan yung paa ng tao na alam mong magkakanulo sa'yo? So, isang halimbawa po ito na pinakita ng ating Panginoon. Puntahan din naman natin yung isa pang halimbawa sa John 8:3-4, yung babae na nahuling nangangalo niya. May dinala ang mga Pariseo sa kanya na babaeng nahuli na nangangalo niya. At sinabi ng mga Pariseo kay Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery. Anong gagawin natin sa babaeng ito?" At ang ginawa dito ng ating Panginoong Jesus, sabi niya, "Sige, kung sino man sa inyo ang walang kasalanan, kumuha ng bato at batuhin yung babaeng nangangalo niya." Pero dito sa John 8:10-11, makikita natin, walang bumato dun sa babae. Kasi nagising sila Sila may kasalanan din mismo. At ang sinabi dito ng ating Panginoon Jesus, tinanong siya, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" Ang sagot naman ng babae, "No one, sir," she said. "Then neither do I condemn you. Go now and live your life of sin." So yun po yung sinasabi ko kanina na hindi lang siya pinatawad ng ating Panginoong Yesus dun sa pagkakasala niya. Kung hindi, binigyan pa siya ng paalala na iwan na yung kasalanan na mayroon siya, na magbagong buhay na. Sunod po na puntos, paano tayo magmamahal na kagaya ng pagmamahal ng Panginoon? Jesus loves us generously. So, ang Panginoong Yesus, minahal niya tayo ng may generosity. Ano ba yung ibig sabihin ng word na generosity o generously? Kapag mamahal ka daw generously, ikaw daw ay nagbibigay ng higit sa inaasahan o hinihingi. So, halimbawa, parang ganito, umorder ka ng burger sa McDo o kaya sa Jollibee. Pero ang ibinigay sa iyo ng cashier, binigay sa iyo doon sa cashier, burger with fries, saka in-upgraded pa sa cheeseburger. So, binigay sa iyo yung higit pa sa kung ano yung hinihingi mo. So, ganoon daw ang pagmamahal ng ating Panginoon. Sabi dito, we should be gracious to others. So, ano ba yung root word ng salitang gracious? Makikita natin, ang root word niya ay yung grace o biyaya. Kung ating aalamin yung definition ng Bible sa grace ay free and unmerited favor. Libre siya at ibinibigay sa'yo kahit hindi mo deserve. Yun daw yung grace. So, kailangan ganun din yung uri ng pagmamahal na ipakita natin sa ating kapwa. Isang halimbawa po dito yung nangyari kay Apostol David. Alam naman natin na kung gaano kaganda yung story niya, kung gaano ka-dynamic yung story ni David. Diba? Isang pastol, simula sa pagiging pastol, naging hari. Pero nakaranas din si David ng mga struggle sa kanyang buhay. Isa na doon yung nakakommit siya ng adultery at ng murder. Di ba yung kay Batseba na yung asawa ni Batseba na si Uriah, sundalo, ang ginawa niya, nakakommit siya ng adultery with Batseba, tapos nung nalaman niya yun na nagdadalang tao ay ang nangyari, pinadala niya si Uriah, yung asawa ni Batseba, para mamatay sa digmaan. Pero higit sa kabila ng lahat ng yon, sa kabila ng mga pagkakasala ni David, naawit pa rin niya itong Psalm 23. Sabi nga dito sa verse 1, "The Lord is my shepherd, I lack nothing." So sabi po ng mga Bible scholar, ito daw, Psalm 23 na to ay sinambit ni David nung mga katandaan na niya, nung panahon na medyo matanda na siya. So sa kabila ng nararanasan niya, nasambit pa rin niya na ang Panginoon ang kanyang pastor at hindi siya nagkukulang.
Sa verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. So, nandun yung provision sa kanya ng Panginoon, nandun yung blessing, at nandun pa rin yung kapayapaan na binibigay sa kanya ni Lord sa kabila ng mga nagawa niya. Verse 3, He refreshes my soul. He guides me along the paths for His name's sake. Verse 4, Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So, makikita naman natin dito yung illustration ni David na sa kabila ng mga darkest moment ng kanyang life, sa kabila ng banta ng death, nandoon ang Panginoon na katulad ng isang pastor, may dalang rod, may dalang staff para protektahan siya. At nandito yung transition sa verse 5 mula sa pagiging pastor na nag-aalaga sa kanya, inalitulad naman niya ang Panginoon sa isang king na nag-prepare ng table sa kanya in the presence of his enemy. So, makikita natin yung provision ng Panginoon kay David sa kabila ng lahat na sa harapan ng mga kaaway ni David, merong nangyayaring salo-salo, handaan, na parang sinasabi sa kanya na, ikaw ang aking anak, ikaw ay aking tagapagmana, so isa ka sa akin, tayo magsaya, parang gano'n, na hindi siya magalaw ng mga enemies niya. At nandun yung anointing ng ating Panginoon sa kanya. Kasi yung anointing ng head with oil, ito yung isa sa mga symbolism sa tradition nung panahon ni David na binibigay ng authority, binibigay ng wisdom, yung isang inaanoy. Verse 6, Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Isa pa pong halimbawa yung kay Apostle Paul naman dito. Kung makikita natin, sabi nga, ang biyaya ng ating Panginoon, though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich. So, ang ating Panginoon nga, kagaya ng nabanggit ko kanina, bumaba siya sa lupa, sa kabila ng komportable na kalagayan niya sa langit. Bumaba siya para sa atin, nagpakahirap siya, naging mahirap siya, naging tao siya, para tayo ay makatamasa nung sinasabing pagpapala na nagmumula sa Panginoon. Yung pagpapala ng salvation, yung mga blessing financially. So, bumaba ang Panginoon para sa atin. Sabi nga, people who are full of Christ's love are naturally gracious, kind, compassionate, and forgiving. So, babalikan ko lang yung sinabi ko kanina, hindi pwedeng magbigay ka ng wala ka eh. Pero since nakatanggap ka ng pagmamahal mula sa Panginoon, dapat maging gracious ka, maging mabait ka, mabuti ka, maging compassionate ka, o makiramay ka sa iyong kapwa na nangangailangan, at maging forgiving ka. Hindi po sapat yung sa mga Kristiyano, hindi sapat yung naaawa ka lang dun sa mga tao sa paligid mo. Ay, nakakaawa naman itong kapitbahay ko. Walang makain. Ay, nakakaawa naman itong mga kamag-anak ko. Wala pa silang, hindi pa sila nakakatanggap ng good news, ng salvation. Nakakaawa naman itong bansa ko. Parang hirap na hirap na, may pandemya, yung iba walang trabaho, yung iba walang makain. Hindi po sapat sa mga Kristiyano yung awa. Ang dapat po sa atin, yung sinasabi na compassion o empathy. Kasi iba yung simpatsya, sympathy, na awa lang, tapos yung compassion na pakikiramay. Yung compassion po kasi yung ilalagay mo yung iyong paa sa sarili ng kapwa mo, sa kapwa mo, kung ano yung kalagayan nila, alamin mo, at dadamayan mo sila kung ano man yung bighati na kanilang nararanasan. Sabi nga dun sa quote na nakita ko, compassion looks in and says, I'm sorry. So, sympathy o yung awa daw, titingnan niyo yung kapwa niya, sabihin niya sorry. Pero yung compassion na sinasabi o pakikiramay, sasabihin niya sa kapwa niya, I am with you.
kasama mo ko. Yung awa, sasabihin lang niya sa kanyang kapwa, gusto ko tumulong. Pero yung compassion o pakikiramay, nasa tabi mo na siya at tutulungan ka na niya. Yung awa, sinasabi niya, sana ako na lang magdala ng hirap na naranasan mo. Sana akin na lang yan. Pero yung compassion o pakikiramay, ibigay mo sa akin kung ano man, yung naranasan mong hirap, hati tayo. At yung awa daw ay minsan nakakainis. Pero yung sinasabi natin na compassion o pakikiramay ay hindi siya nakakainis, bagkus nakakagaan siya ng pakiramdam kasi mararamdaman mo na yung taong compassionate sa'yo nakikinig sa halip na nagsasalita. So, yun po yung gusto kong bigyan ng emphasis dito. Sa halip na awa lang yung iparanas natin o pakita natin sa ating kapwa, samahan natin ang actions at pag-unawa. So, Jesus loves us sacrificially. Yung third point po natin. So, kailangan ng sakripisyo sa pagmamahal. Walang pagmamahal na walang sakripisyo. Sabi nga, we should become selfless para maging kagaya natin yung pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, selfless siya nung bumaba siya sa lupa. Hindi niya inintindi yung kanyang sarili, inaalay niya yung kanyang buhay para sa kaliligtas ng bawat isa sa atin. Sabi nga sa Romans 5:6-8, ang ating Panginoon, when we are still powerless, Christ died for the ungodly. So, nado tayo sa state na hindi natin deserve. Pero, inaalay niya ang kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Sabi dito, sa mga sumunod na verses, napakadali lang daw mamatay para isang righteous person, para sa taong mahal mo, para sa isang tao na alam mong isang mabuti at pakinabang na miyembro ng lipunan. Pero, kakaiba yung ginawa ng ating Panginoon. Kasi ang ating Panginoon, but God demonstrates His love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. So, kakaiba yung pinakita sa atin ng pagmamahal o standard ng pagmamahal ng ating Panginoon. Kasi, nandun tayo sa hindi pa tayo sinisilang, binded pa tayo ng kasalanan, pero namatay na siya para sa bawat isa sa atin. Ang pagmamahal po ng kagaya ng pagmamahal ni Jesus, ang kalaban po niyan ay yung pride na sinasabi. Hindi pwedeng magmahal ka ng kagaya ng pagmamahal ni Jesus hanggat mayroon kang pride. Kasi yung pride, inuuna niya yung sarili mo eh. Halimbawa, ay, ang hirap naman mahalin niya itong si brother o sister kasi ganito yung mga pinupost sa Facebook, nakakainis. Ay, ang hirap naman mahalin ni brother o sister kasi daming bisyo, may bisyo pa siya. Tagal-tagalan niya ng Jesus, may bisyo pa siya. Kung iintindihin natin, pride lang eh. Pride lang po yung lumalaban sa atin sa pagmamahal ng kagaya kay Jesus. Kasi yung pride, inuuna niya yung sarili o yung me, puro ako. Intindihin mo ko, ako yung pakinggan mo, sa halip na pakinggan mo yung kapwa ko. Ang sabi sa Philippians 2:3, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. Kung mo daw titingnan yung sarili na mas mataas kaysa kapwa mo, sa halip, sila yung pahalagahan mo ng higit sa kaysa sarili mo. Sa gitna po ng ating mga naranasan na problema, na suliranin, ano nga po ba yung mga naranasan natin na pagmamahal sa atin ng ating Panginoon? Ating pong sariwain, balikan natin. Paano ba tayo minahal ng ating Panginoong Jesus unconditionally? Alalahanin natin kung ano yung mga pagmamahal na ating naranasan throughout these years. At papaano naman natin ibabahagi sa ating kapwa yung ating naranasan na pagmamahal ng ating Panginoon. So, hindi sapat na sarilinin mo lang yung love.
So, pagkatapos ang ating napakinggan, alam natin na ang ating Panginoong Hesus ay minahal tayo unconditionally, kaya kailangan maging accepting tayo. Alam natin na, natutunan natin na ang ating Panginoong Hesus ay minahal tayo generously, kaya dapat maging gracious tayo. Natutunan natin na ang ating Panginoong Hesus ay minahal tayo sacrificially, kaya kailangan maging selfless tayo. Pero pagkatapos ng lahat ng ito na ating pong natutunan ngayong gabing ito, ano po yung ating gagawin? Paano po natin i-share yung pagmamahal na ating natanggap sa ating kapwa? At paano natin i-apply pagkatapos ng service na ito at sa mga susunod na araw, yung pagmamahal o paano tayo magmamahal ng kagaya ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus? Sabi nga po, nung isang napagkuhanan ko nito, ang prayer daw niya, nung ginagawa niya, o nung sinishare niya ito, ay kay Lord ay, teach me to humble myself so that I can love like you. Kasi yung pride nga, yun po yung naghihinder sa atin eh. Yung pagmamataas, yung pag-intindi sa sarili, yun yung nagpupigil sa atin sa pagmamahal ng kagaya ng pagmamahal ni Jesus. So kailangan magkaroon tayo ng puso na nagpapakumbaba, umiintindi sa kapwa natin, nagmamahal unconditionally, at nagiging selfless. Nang sa gayon ay may paranas natin sa ating kapwa. Sa pamamagitan ng ating buhay, yung sinasabi ng pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. So maraming salamat po. Tapusin po natin itong ating pagbubulay-bulay sa pamamagitan ng isang panalangin. Lord, maraming salamat po sa mga salitang aming natutunan. Maraming salamat po sa mga paalalang ito na pinagkaloob niyo sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ay tulungan ng bawat isa sa amin na magmahal ng tulad ng iyong pagmamahal na pinakita sa amin. Kung ano man pong pangusap ang ginagawa niyo po sa amin sa mga oras na ito, kami iyong matagpuin, Panginoon, tulungan na may apply niyo mga salitang ito. Dinudulog po namin, Panginoon, sa inyo ang aming mga kapatid na humihingi po ng healing, si Lita Pernicita, Nino Pernicita, Mary Grace Jacob, Annabel Cruzada, Mateo Quiros, at guidance and protection po kay Lolo Pedro at Lola Susan. Dinudulog po namin sa iyo ang mga kapatid na ito, ang kanilang mga pangangailangan ay tugunin po nawa ninyo, ang kanilang mga kahilingan ng kagalingan, at pag-iingat, nawa patuloy ang iyong pagtugon sa bawat isa sa kanila. Ayon sa iyong biyaya at ayon sa iyong kalooban. O Lord, ganyan po yung aming mga mahal sa buhay na at mga kapatid na nakakaranas ng suliranin, ng problema, financially, physically, at spiritually. Katagpuin niyo po ang bawat isa, ipuin niyo po, tulungan, anong po naranasan po nila, ay kayo po ang bumagbag sa puso at isip ng bawat isa sa kanila at guide sila, Panginoon, ng iyong mga salita at pag-comfort. Dinudulog po namin sa iyo ang bawat isa sa amin, bansang ito, iglesia ito na kayo po ang patuloy na maghari at maitaas sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po sa mga salitang ito, maraming salamat sa pagkakataon na ito na makapagbulay-bulay na yung mga salita, makapag-awitan sa iyo at maidulog, Panginoon, ang aming mga kahilingan at panalangin. Nawa pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, samahan niyo po kami sa mga darating pang araw, nawa ay sumaamin, Panginoon, ang iyong biyaya, ang iyong pagpapala, at ang pagsama po ng iyong banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen.